She's so pretty. Ay, ka-pretty man. Ganda-ganda man ng dress niyan. Ay, paburok na. Wait lang. Ilagay ko pa dito. Kaya malamig. Cute naman ang dalaga ni Mama. Sadap. Sadap. Uy! Yeah. You have to smile there, huh? Smile! Wow! Wow! Good job! Go! Ano, salap na? Baliktad mo, ano? Ay, tama naman tayo na. Shush! Here's the shush! Natapos din ang mga paghihirap. Natapos din yung pagbibihis kay Lumi na napakahirap. Ginoyod na rangkay. Hala, nakalimutan ko yung ano anak, hat to mo. Ay, kalimutan ko yung hat niya. Pwede na siguro yan. Anyway, good morning mga madi. Isang madilim na umaga pa dito. Agay, kabigat. Madilim na umaga pa mga madi. Ayan, oh, kita nyo yan? Ayan. Naihatid natin si Lumi. Settled na siya doon. Settled. Okay na siya doon. At, for the first time, hindi siya natakot ngayong araw na to. Kasi, yung favorite na nursery worker niya, yung nandun. Very smiley. Very friendly. Yung mag-good morning siya. As in, smile. Pati yung mata nag-i-smile. Tapos, para din talaga siyang bata. Yung ayos niya, laging nakapambata. Yung ganito yung buhok niya, di kaya nakatirintas. Basta, para rin siyang bata. Kaya siguro nagustuhan siya ni Lumi. Basta very very friendly talaga. So, hindi ako nahirapan yan kay Lumi. Iiwan siya kay hindi ba siya umiyak. Dire-diretso, as usual. Ay, sana tuloy-tuloy na yan. Dire-diretso siya dun sa table niya. Hindi pa oras ng kainan. Hindi pa piniprepare yung food. Ay, piniprepare pa lang yung plates and everything. Pero hindi pa kainan. Pinasok siya, kinuha siya, nilagay siya dun sa playroom para maglaro muna. Kaya hindi pa kainan. Easy. Lumi did not cry. How are you? Sasa. Okay. Nasa si Mr. Toilet. Share ko sana, pero mamaya na. So ngayon, dahil okay na si Lumi, ako naman yung kakain, mag-prepare. Because today is our first day of our new journey. Journey ng ating buhay. Ay, ilalagay ko din pala yung schedule ko dito sa fridge ng whole week schedule ko sa school para alam din ni Mister. Kaya ako lang yung may alam ng schedule niya sa kanyang work kasi meron man siyang list. Anyway, kailangan ko magmadali kaya alas 8 na. Dapat 8:30 makaalis na kami. Ihatid ako ni Mister sa school kasi kailangan niya yung car. Meron siyang kailangan gawin today. Ano bang kakainin ko? As usual, ang ating kaibigan na Rice, pira ka. Meron akong rice. Para hindi masira, lagyan natin sa fridge. Hindi ko alam kung magbabaon ako, pero wala na akong babaunin. Meron akong mga food, pero sa freezer. Ito na lang, buy na lang siguro ako doon mamaya. Bili ako doon ng pang lunch kasi hindi ko alam kung libre yung lunch ko or ano ba, hindi ba. Kasi dati sa school, nung nag-amati ako, vocational course, libre yung tanghalian ko. Si Lumi pala mga madi, kung bakit siya nakaganon, nakadress siya, galing yung sa Temo. It's because meron silang photoshoot today. Yes, yan yung inaabangan ko, photoshoot nila. Pero kasi yan, sa daycare, sa school ng mga bata. Gustong gusto ko yung from first daycare niya, second up to, onwards na.
Tapos, kang mamili kung by yung solo niya, ipapaprint mo. Tapos, ipipiliin mo yung fridge magnet. Yun yung gusto ko, fridge magnet. Para first decor niya, second decor niya, nandyan lahat. Excited ako. And then, pwede din by group. Like nung kay Rosalie, by group yung nandun sa fridge niya nakalagay. Mas mahal yun, yung malaki. Pag ganito lang kasi, maliit lang, si Lumi lang yung solo. Tapos naka-fridge. Mas mura yata yun. Mas mura yun. Kinko. Ham. Excited ako sa kung ano yung magiging face ni Lumi. For sure, ano yun, yung favorite poker face niya. Yung nonchalant. share ko dito mga madi ang ating ano ng Lumibo natin kung ano itsura. Uy, kainit. Wala ako yung ano. Hindi ako naglalagay ng kurko or cucumber dito is because hindi ako milig sa cucumber. Kain mo na ako mga madi. Time check mga madi. 8:35. So this is it. The moment of truth. Panibagong journey. Tapos panibagong pakikisalamuhan na naman sa mga ibang tao, of course. And kailangan mo na naman mag-adjust. Ganun talaga, di ba? Kapag magsisimula ka ng panibagong buhay, kasama na talaga yun. Ang makisalamuha sa ibang tao, mag-adjust at pakibagay para mag-fit in ka sa bagong journey ng buhay mo. So, ito. Tinanong nga ako ni Josawa kanina, kinakabahan ka ba? Sabi ko, ba't man ako kakabahan? Hindi naman ito yung first time ko. I mean, and even, hindi naman ako yung first timer dito. Siguro pag first time ko, kakabahan ako. Tapos pag first timer ako dito, like, kakarating ko lang dito sa Finland, magkakabahan talaga ako. Pero, you know, naka 8 years na ako dito. So, hindi naman na siguro. Hindi naman ako yung nakabahan. So yeah, let's go mga mali. After 5 hours and 30 minutes. Oh, almost 6 hours. Bakit yung aking ulo? So, bakit yung aking ulo mga mate? Kaya ako ay litong-lito ako sa mga sinasabi. I mean, sumakit yung ulo ko. It's because puro finish. Siyempre, nanibago ako na finish dito. As in, puro finish talaga yung naririnig ko simula kanina alas 9 hanggang matapos yung araw natin sa school. Tapos dagdagan pa ng nakakalito kasi doon sa ano namin, sa room namin mga madi, halo nandoon yung care assistant at nandoon yung mga practical nurses. It's because isa lang po kasi yung kumbaga isa lang kasi yung parang learning ba yung matatawag doon mga madi, na isa lang yung turo ba sa Lahihoy Taya at saka sa Hoy Maabos Taya. And then yung ano ko, yung lunch ko ay free pala. Parang nabanggit ko 'di ba mga madi na free. Ay, hindi ko pala nabanggit yung lunch. Na free yung lunch namin mga madi. Kaya lang hindi ako nag-lunch kanina kasi akala ko kailangan yung student card. Hindi pala kailangan ng student card. Like kasi dati sa amin meron kaming student card, pero ngayon wala pa kaming student card. Medyo late siya. Pero pwede na daw yung ID mo lang or di kaya kaila ID or di kaya yung driving license mo, pwede daw yun. So bukas magla-lunch tayo, kaya lang sobrang short lang, 30 minutes lang yung ano namin lunch, and then mahaba yung pila kasi syempre maraming mga estudyante, so hindi ka rin makakakain. Pero anyway, at least lunch libre siya. So yan yung nangyari sa ating araw mga madi, at sinundo nga ako ni Mr. at nagpa drive thru ako. Ay wala lang, gusto ko lang mag-McDo. Then later on, pahinga lang ako pagkarating namin sa bahay. And then, pick upin ko si Lumi ng before 4. Excited ako. Are you excited for Lumi's? Yo, excited kami sa picture ni Lumi. Baka naka-poker face na naman yun. Ay, excited ako. I-share ko dito mga madi kung ano yung picture ni Lumi sa kanyang first day car. Nakakain na ako mga madi sa aking binili na
drive-thru na McDo. Ngayon, mag-aalas 3 pa lang naman siya. Pero kailangan kong mag-prepare ng aking lulutuin bago ko sunduin ang lumi. Prepare ko lang, kunin ko lang siya doon sa freezer natin kay magluluto ako ng as usual, yung aking paborito na tinulang manok bago masira yung aking sayote. Kasi yung sayote, hindi ko alam kung pwede ba siyang like, you know, gaya ng ginawa ko doon sa sitaw, kalabasa na niready ko siya. I mean, inig-slice ko ba siya, tapos nilagay ko siya sa freezer. Hindi ko alam kung pwede ba yung sayote. Pero I think pwede naman siya. Siguro subukan ko siya someday pag nakabili ulit ako ng sayote. Ilagay ko sa freezer. Kasi kahit nga, di ba, yung spinach, pwede naman. Kahit naman siguro anong gulay, pwede ilagay sa freezer, di ba? So, yun yung itatry ko next time. Pero hugasan ko muna tong mga malalaking kaldero dito. Kaya gamitin ko na naman to. Luto na naman tayo bago sunduin si. I-ready ko muna tong mga to bago natin sunduin si Lumi Bu. Naawa pa naman ako kay Jusawa ngayon kasi di ba po sabi ko sa inyo kanina gagamitin ni Mr. or ginamit ni Mr. yung sasakyan kanina. It's because meron niya siyang pinuntahan na hindi ko alam kung pwede ko i-share sa inyo kasi pag mga ganyan kasi when it comes to mga private matters ayaw niya na i-share. Pero konting paano lang siguro, pahapyaw. Hindi ko na lang siguro i-detalye lahat. Pero yun, meron kasi siyang sakit ngayon mga mali. And meron din siyang upcoming na operasyon sa Huwebes. And hindi ko alam kung matutulog siya doon sa huwag ko na lang magitin yung HOSPITAL. Kaya baka marinig ni Josawa, nandito pa naman siya. Ayaw niya kasi, hindi ko alam kung mag-i-stay siya doon ng isang gabi. Tapos napaplano na kami kung paano yung magiging setup namin. Kaya syempre si Lumi, daycare, tapos ako sa school. Tapos hindi ko alam kung if ever na hindi man siya mag-stay doon ng isang gabi, paano ko siya masusundo pero sabi ko pwede naman siya na lang, mag-taxi na lang siya. So yung ginawa niya kanina, supposedly pag mga ganyang bagay na may sakit yung asawa mo, kailangan mo talaga samahan. Pero dito kasi mga made, talaga matututo kang maging independent lalo. Kaya wala kang ibang maasahan. Or kung may maasahan ka man dito, hindi kasi katulad sa atin ba na kapag may sakit yung tao, kapag pupunta ng mga operasyon, may kasama. Dito wala. Punta ka ng operasyon, operahan ka na, ikaw lang mag-isa. Uuwi ka, pagkatapos operahan. Di ba nabanggit ko po yan sa inyo? Yung malala nyo po last year, yung nagpa-check up tayo doon sa aking gallstone. Pumunta tayo mag-isa doon, umuwi tayo mag-isa, nag-drive, nag-stay tayo doon sa hospital na ako lang din. Ganun dito mga madi. Walang kasama, matututo ka dito. Magiging independent ka talaga. Wala naman kasing gagalaw sa'yo. Pero syempre, iba pa din syempre, diba? Yung meron kang mahal sa buhay na nasa tabi mo, nakikita mo yung mama sa buhay. Pero dito walay, hindi pwede. Lalong-lalo na, ganyan na, meron tayong school, di kaya kung meron tayong work, tapos si Lumi nagdi-daycare. So, yan. Ganito ang buhay namin ngayong araw na to mga madi. Si Lumi nasa daycare, ako kanina sa school. Tapos si Josawa may pinuntahan, pumunta doon sa HOSPITAL, pumunta siya doon mag-isa. Tapos sinundo ako kahit nahihirapan siya. Pero may ako na magsundo kay Lumi kay hirap na siya.
Hindi nga siya masyadong nagpapalapit kay Lumi kay baka mahawa siya ba. So yeah, hindi ko na lang ididetali mga madi kay ayaw yan ni Jusawa na i-broadcast ko yung mga private matters. Mga madi, ganun. Hugasan ko lang to. Tapos punta muna ako ng shop bago ko sunduin si Lumi. Punta ako ng Tokman. Kunin ko lang tong chicken. Gusto ko sana mag-isda pero chicken na lang. Chicken, tapos spinach na durog. Durog na durog ang spinach. Ay. Isda pa pala. Dapat pa pala isda dito. Babad ko tong chicken kay sobrang tigas. Ito yung spinach oh. Durog na na spinach. And then alis na ako. Kaya mabilis lang yung oras. 3:05 na. Hindi man ganun kainit oy. Ito na lang. Jacket. Ay, hindi man ganun kalamig pala. Alis na naman tayo. Punta ko ng Tokmani. Then Lidl. Doon na pinark yung sasakyan. Hindi na nilagay sa garage. Kaya nakakapagod eh. Labas-pasok ng sasakyan. Halloween na dito oh. Nakakatakot to oh. Parang totoo. Kailangan natin magmadali. Punta ako bili ako ng collagen. Talagang gustong ko bumili ng collagen. Ay, magkano pala yung mga tissue nila dito. Wala na kami yung toilet paper. Hindi yung talos paper eh. Nakasale pa to. 12. Ah, ito yung maganda. Ito yung madalas namin binibili. 20 rolls for 11 euros. Kaya lang hindi ko alam kung magkano na lang yung pera ko. Magkano lang pera. Wala akong phone. Hindi ko ma-check. Ay, ito din oh. Ay, 16 rolls lang pala to. Mura na to, talos pa pero kailangan ko ng 40 rolls for 15.50. Toilet paper. Kailangan ko na. Ay, kailangan din kasi talaga namin yan. Bili na nga lang ako. Ay, saka na. Baka yung pera ko, kailangan ko pang lipat ng kaperahan sa aking main account. Sana yung collagen? Ah, ito yung collagen nila. Collagen. Ito yata yung tinake ko dati na nakatulong sa akin para mabuntis ako. Ay, ano pala to? Powder pala to. Ganito yata yun. Vivania. Mahal pala talaga ang collagen mga madi. Collagen ni Hyaluronic Acid. Ang mahal, 25.59. This is for skin, hair, and for mga kakukukukuhan. Ah, ito na lang pala. Kaunio, same lang naman. May biotin, zinc, and 30 tablets for 10 euros. Pwede na yan? Push! Oh, wow! Good job! Cute mong anak. Nasundo na natin ang Lumibu. There's one more. We have to close this one first. Oh, you push this one. Push. Push. Sige, push. 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 Sige. Push. Push. Sige. Para lang maaliw ka. Push. Dali. Push. Harder. Wow. Wow. Push more. Push. Yay! Good job. Nila, dali. Ang cute ni mo anak ko eh. Ay, ang ating Lumibo. Okay daw yung ano nito kanina eh. Yung photoshoot nila. Hindi naman daw nag-iyak-iyak or anything. Ay, excited ako. Kung kailan makikita yung photoshoot nila. Okay ba? Dali dito. Dito sa kabila anak. Here. Uy. Open na, open. This way. This way. Good. Oh, dami mang ano, liko. Akyat. Down.
Nag-sorbet ka na naman, nak? Anong app? Alas. Ulos. Ulos. Alas. Dami yun ang natutunan kaya sa daycare na finish word. Oh. Ay, nako. Sabi ko ito kanina, IT! Nung pagkasabi ko, kuta. Alam niyo yung boses ko. Sabi niya, IT! Nak. Sabi niya agad sa akin, oh, IT! Kakatuwa. Oh, saan ka mapupunta? Close the door. Bye-bye. Dali na, mag-up na kasi Easy. Easy is waiting for you. Ginamit niya na yung shoes na galing sa tita niya. One and only tita. Pati ng tatay niya. Ilaw-ilaw pa yan. Pink na pink. Tara na, let's go. Up. Daming may mga sipon dun sa nila, sa daycare. Talagang umaagos yung mga kasipunan. Ulos. Dali na, mama will carry you na lang. Dali, mama will carry you, dali na. Mama will carry you. Kay, mas lalong bumibigat kay sa suot mo na, overall. Hindi ginagawa. May bit-bit pa tayong bag. Sige lang, nak, no? Basta matapos bago dumating ang 2030, may sarili na tayong bahay, anak. At may bagong sasakyan si mama. Ano natin yan? Manifesting, mga madi. Samahan niyo ako mag-manifest, mga madi. Hindi na tayo aakyat sa Stairway to Heaven. Wala nang Stairway to Heaven. Meron na tayo sariling backyard at front yard. But for now, tiis muna. Easy agad eh. You forgot to bless mama. God bless us. Mitäs tänään tarhasta tapahtuu? Dag. Niin on. Valokuvaus meni hyvin. Wow, natimekko. So pretty. Hindi ka yata nakatapon ngayon kahit hindi ka man nag-change ng, di man napalitan yung damit mo tsaka yung leggings mo. Ito sukat. Yo. Uy, kainit. Rosi, varo. Malak. Wow. Ay, sus. Ay, tiyo. Mama's girl ka talaga. Wait na, anak. Wait lang. Sus. Ay, naku, anak. Wait lang, we have to put this. Kay, baka ihiyang ito siya ito. Nämä otan siihen. Dahil na may dahag. Puro ka lang hag. Wait, anak, pagpalin mo naman ako ng jacket. Orange, I'll give you orange. Orange. Give you orange. You learn how to wait. I'll give you orange. Alright. Dito na yung little bossing natin na nanghihingi agad ng pagkain. Parang talaga, lakas kumain. Orange. Here's the orange, madam. Wala. Hindi pa nga nagtanggal ng jacket. Nanghihingi na ng kung ano-anong gustong kainin. Kumain naman daw to. Doon. Macaroni latte ko or macaroni casserole. Sa tulog talaga, wala akong problema kay Lumi. Nasanay siya sa routine namin.
Wala din akong problema sa gabi pag nagpapatulog ako sa kanya dito. Di ba wala? Di ba wala na siyang dede? Akala ko problema ako sa kanya paano magpatulog pero ang easy. Natutulog talaga siya without dede. Walang problema, hindi siya nag-iiyak. Wala ba? Ano siya, sanay siya sa routine namin. Nami! Hiwain natin to kayo. Masyadong lalaki yung mandarin. Nami, anak? Saan yung maliit na anak? Gamitin na lang natin to. Yes, my love. Wait lang. Hiwain natin to kayo. Masyadong malalaki. Uy! Mahilo ka, nak. Mahilo ikaw na. Of course, you can have more. Oh. Bring it there. Binitbit niya na. Binitbit niya na yung platito. Ang galing na Lumi. Marunong na siya magbitbit. Marunong na kumain. Marunong uminom sa baso. Akala ko talaga hindi magbubunga lahat ng mga pinaghirapan ko na magturo sa kanya paano kumain. Yung pagbitbit ng mga plato, baso, hindi ko siya tinuturuan. Pero natuto siya. Before siya mag 2 years old, alam niya na paano magbitbit. Baso, plato, kumain, Yummy! ng kutsara o di kaya fork. Tuto siya. Hindi naman na sayang yung tinuro natin kay Lumi. Na matuto siya ng mas maaga. Ha? More? Just more! Wow, tanay tilla. Yo. Give it to, bring it to Mama. It's here. Mama. Yeah. Come on. Here. Give it, Mama. Dali. Wait, tama. Yeah, dali. Alka na. Ayan, binit-bit na naman. Ang bilis na naubos. Oh, kitos. Here, oh. Wala ba? Wala ba? Kitos. Cute mag-kitos. Kitos. Ayan na. Maya, magluto. Hoy, walang pahinga. Working mama man o estudyante mama. Walang pahinga. Ay. Ito pala yung napili ko na collagen mga madi, oh. Itong Pupdas plus collagen and biotin, zinc and C vitamin. Ay, saya na naman siya. Lapit na naman siya sa mama niya. Mag-alas 6 na mga madi. Dito pa rin tayo sa kusina. Hindi, alas 6 na. 6:10 na pala mga madi. So, simula kanina dumating tayo ng school. Mga 5 minutes lang yata yung 5 to 10 minutes lang yung pahinga natin. Umupo, tapos umalis tayo para mag-shop and then sunduin si Lumi. Pagkasundo kay Lumi, nag-prepare agad ako para magluto. Tapos napuputol-putol siya. It's because si Lumi nanghihingi ng atensyon. So kailangan natin bigyan ng atensyon si Lumi, no? Naglaro-laro naman na kami. Pero kasi gusto niya talaga yung atensyon ko, buong atensyon ko nasa kanya. Iba na naman tayo makakapagluto, diba? So napagalitan ko na naman siya. Pag pinapagalitan ko siya, saka na siya lumalapit sa tatay niya. Binibigyan niya na ako ng peace of mind para magluto. So ito nga yun. Ang sakit na pa ako mga mali. Hindi pa rin tayo tapos. Tapos meron pa akong batch 2 na lulutuin mamaya. Adobo naman yung lulutuin ko mamaya. So, kung natataka kayo mga mali kung bakit ang sipag-sipag ko or everyday ako nagluluto ng ulam, nagluluto ng ulam, iba't ibang putahe, it's because gusto ko kasi ng fresh na pagkain. Time check. 7:30 na mga mali. Ay, katapos ko lang pakain kay Lumi. Tapos ito, nakapantulog na siya. Ready for bed na to. And then maya-maya, kailangan ko pang tupi ng mga nilabhan kahapon. Ito, kailangan ko pa itong tupiin. Tapos may another batch na naman ng laundry. Kaya nag-laundry ako. Doon, nilondry ko yung comforter tsaka kumot na inihian ni Toshi. Yes po, umihi po ang Toshi. Hindi ko alam po bakit. And then sabi ni Mr. daw, galing pa daw yun siya ng toilet niya. Yung mag-ama ko nandoon, nag-drawing na naman sila. Tignan nyo, kahit may sakit yung ama. Sige, ganyan sila. Nag-drawing lagi.
Ano nga ba ginagawa ng mag-ama na yan? Si Toshi nandun sa harapan. Silos na silos yun si Toshi. Kay Lumi. Kaya isa yan sa mga ginagawa niya. Iniihian yung higaan ng daddy niya. Di ba anak, no?